Nako. Ayaw mag-on. Nangyari dito? Good day mga parts, at ito nga bumigay na yung battery ko. Bumigay na siya kaya hindi na siya mag-on. Pina-start ko siya nung unang gawa, yun nga, inaayos natin, nag-top overhaul. Pero yun, tapos hindi ko nagamit ng 2 araw, ayaw na mag-on. Problema yung battery. So yun, battery ang problema. At ito, nakabili ako ng bagong battery sa Yamaha na ako mismo bumili. Yan, ang price nito, nagre-range siya, depende kasi sa Yamaha eh. Meron nagre-range siya mga 2.6, 2.7. So tinatamad na ako maghanap ng iba. Maski sa online, ang problema kasi mga parts sa online minsan, goods naman maski yung nabili ko dati. Kaso lang yung iba, nagkakaroon ng damage to, yung pinaka terminal ng positive saka negative. Yun. So okay na rin kahit paano. Yan. Yung kumbaga, yung pupuntahan nyo, kung may makita kayong nag-init talaga ng battery ng Yuasa battery, yan, mas maganda siguro rekta na lang kayo doon. Yan. Ito ang napili ko ulit kasi matagal lang lifespan ng ganitong battery, kaya ito yung napili ko. Ayoko nang bumili ng mga replacement yung pansamantala kasi parang nasasayang lang eh. Kasi magamit mo siya, sabihin natin maximum of 5 years. Yan, abot pa nga na 6 years yung iba eh, no? Nagagamit pa naman. Matibay yung ganitong battery talaga, yung stock na battery natin. Ano, yun, kanina nga yung battery, yun. Napansin ko dito parang hindi siya bumababa yung minor, parang masyadong mataas yung minor niya mga parts. Kasi naglinis ako ng throttle body nung nung inayos ko o yung nag-engine refresh. So yan siya mga parts, no. Wala naman siyang check engine o error 37 ba yun? Yung basta yung sa sa IEC yung problema. Wala naman siyang error code. Kasi dito mga parts, na-try ko yung sinasabi nilang ilang turn, half turn, ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, something ganon. Na half turn nga nito, half turn nito. Yung minor niya, para sa akin mataas pa rin, natataasan ako eh. So may susubukan akong isa. Yung isang settings. Yan. Ito. Yan na siguro yun. Yeah, wala akong phone holder mga parts eh. Ito yung parts 20. Kailangan pareha sila. So ayan, wala dito. Sa pang turn, try natin sa pang turn kung sasakto. Isa pa, sa misikip. So ayan mga parts, 20 pesos. Itatry ko siya ngayon. So isasalpa ko na muna siya doon. So ganyan yung clearance. Yan. Kasi yung bilang na napahid ko nga 1, 2, 3, 4, 5 something ganun na half turn. Para sa akin masyado mataas yung minor nun eh. Papakaramdaman ko naman kasi. So ito, susubukan ko ngayon ito kung gagana to. Salpa ko muna. So ayun mga parts na salpa ko na So nag-base ako dito sa 20 pesos. Ginagawa ko to mga parts kasi wala naman tayong diagnostic tools mga parts para ma-monitor talaga yung parameters niya, no. Isa to sa problema ng nagdi-DIY talaga pag wala kang proper tools yan. Pero yun, subukan natin to. Yan. Basta hindi epekto yung isa. Yan. So ito try ko muna i-start. Yan.
Start ko muna. Walang tagahawak eh. So yun mga parts. Obserbahan ko muna. Titingnan natin kung magkakaroon ng error code. Hindi ko muna sinalpak to. Yan. Ganyan lang siya. Observation muna. Patayin ko ulit. Patayin ko muna ulit. Start ko ulit. Natin kung may error code. Wala naman lumabas. Mataas na minor. Yan, konti-konti siyang bumababa. Yun, bumaba siya. Hindi halata sa video pero ramdam ko eh. Kasi based sa aking pagkakaalam mga parts, ang ganito sa unang start mo, kung meron kayong diagnostic tools para ma-check yung mga parameters, kailangan ang ang unang start mo around mga 2,000. Tama ba? 2,000 yung pinaka RPM mo. Tapos kailangan bumaba yung minor mo from 2,000, yan, bumaba siya ng mga 1.6 to 1.7 yung RPM. Yun, dapat 1.6 to 1.7 RPM. Doon naglalaro yung RPM. So ayun, medyo goods na ako sa sa RPM nya o yung sa minor nya na naririnig ko. Kaya na unang start, pakiramdam ko lang although wala naman akong katibayan nun kasi pag sa video hindi mo hindi mo mapapansin o maririnig talaga ng husay. Pero pa sa personal, nararamdaman ko o naririnig ko sa makina na bumababa yung minor. Yun, based lang yun sa ko ngayon pero nga wala nga tayong katibayan, wala nga tayong diagnostic tools, kaya kapa-kapa muna. So hindi umepekto sa akin yung yung napanood ko na half turn, ilang turn, half turn, something ganon. Mari siguro sa kanila umepekto yan, pero sa akin hindi or hindi ko lang talaga makuha yung ganong pamamaraan. So nag-base ako dito sa 20 pesos yung distansya niya. Yan. Pag nasobrahan kayo, siguro pag nasobrahan kayo sa kapal o yung distansya nga, maaring sobrang baba ng minor nyo. Pero sa akin to ngayon, bisa paparinggan ko, parang okay na siya compare yung na parang hindi siya bumababa yung minor, masyadong mataas para sa akin. Although walang lumalabas na error code yun, kasi ang NMAX B1 di naman siya katulad ng mga sumunod na version na grabe yung sensitibo. So ayun mga parts, sa tingin ko okay na to. Tapos kung sakasakali makahanap tayo ng diagnostic tools, sana, ewan ko lang, di ko alam. Kasi may price tayo lagay yung diagnostic tools eh. Gusto ko man magkaroon nun, hindi ko kayang i-afford yung ganung presyohan talaga. So ayun, naputol ko muna kayo mga parts.